beloved, Boss Mike Cervera. Punta na ho natin ang rest back ng Malacanang. Grabe to. Matindi. Matindi tong rest back ng Malacanang, mga kababayan ko, ha. Pasok! Ang tawag ng palasyo sa Ano daw? Pakinggan ho nating maigi. Drama queen daw, mga kababayan ko. Nako, grabe, oh. drama queen ang tawag ng palasyo sa pag-iyak kamakailan ni VP Sara Duterte. Agri Nako. rin daw ang Malacanang na dapat ay nag-mayor na lang ang Davao City ng Davao Aray City ko ang po. vice. Nasa front. Alam nyo, kapag kasi Attorney Claire Castro talaga ang bumanat, mga kababayan ko, matindi, ano? Talagang iiyak ka eh. Kaya si Sara Duterte, iyak kay Attorney Claire, eh, no? Grabe, no? Oh, grabe! Ito na. Ito, pakinggan natin kung ano to. Pasok! vice. Nasa front line ng balitang yan si Maricel Halili. Hindi ikinatuwa ng Malacanang ang sinabi ni Vice President Sara Na? Duterte na maraming grupo ang nagkansela ng imbitasyon sa kanya dahil baka raw balikan sila ng Administrasyong Marcos. Nako, ikaw talaga, Sara, ginamit mo pa Malacanang sa pag-cancel sa'yo ng maraming tao. Alam nyo, mga kababayan ko, ito ang problema kay Sara Duterte. Madrama talaga eh. Oo. Ay, biruin ninyo, yung pinapasa na naman yung kasalanan na wala namang kinalaman ng gobyerno. Di ba, no, mga kababayan ko? Pero mo, papaasahin mo. Ay, ipapasa mo yung kasalanan mo kay Pangulong Bongbong Marcos na naman. Walang katapusan talaga, mga kababayan ko. Walang katapusan. Oo, ayan, mga kababayan ko. Ulitin nga natin. Tuloy. Pakinggan nyo, ha. Drama queen ang tawag ng palasyo sa pag-iyak kamakailan ni VP Sara Duterte. Agri rin daw ang Malacanang na dapat ay nag-mayor na lang ang Davao City ng Davao City ang Aray vice. ko! Nasa front line ng balitang yan si Maricel Halili. Hindi ikinatuwa ng Malacanang ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na maraming grupo ang nagkansela ng imbitasyon sa kanya dahil baka raw balikan sila ng Administrasyong Marcos. Nako! Ayon kay VP Sara, nagsimula raw yan nung inanunsyo niya ang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Agoy. Oh. Ibig sabihin nun, Sara, ulitin ko lang yung sinabi ko kagabi. Ano? Sara, makinig ka, ha? Kasi, Sara, nakita nila kung anong klase kang tao, anong klaseng kakayanan meron ka, at nakita nila, nabisto nila, na bobo ka talaga. Kahit ako, kapag ako DDS, nakita kong ganyan, iiwan ko. Ano ba? May problema pa ba tayo sa tunog ng mikropono? Meron ba? Meron pa bang reklamo kayo sa tunog ng mikropono? Press 1. Oo, baka ang mga nagko-comment na yan yung kanina pa yan, ha? Oo. Dito usog nyo na ho. Usog nyo yung pinapanood nyo, ha? Doon na kayo sa dulo. Wala na, boss. Okay na. Yun na. Okay na, ha? Tuloy natin. Yan ho ang problema kay Sara. Di ba? Ang problema kay Sara, ayan, tunog ng DDS yan. Oo, tama si Benji Bernardo. Ang problema kay Sara, kapag may nangyari na masama sa kanya, ibabaling niya sa iba yung sisi. Mahilig manisi si Sara Duterte. Ganyan ang isang katangian na meron yung mga bobot tanga. Yan ang palatandaan po ng isang taong bobot tanga. Kapag ka ikaw ay mahilig manisi, yung po bang konting kibot naninisi ng naninisi, kahit walang kinalaman yung tao, ayaw niyang tanggapin yung pagkakamali. Gusto niya isisi sa iba para maging perpekto siya. Kasi nga, mga kababayan, alam naman natin
Sara Duterte, negative talaga eh. Hindi nyo man lang mabigyan ng plus, kahit 1 eh. Di ba ba? Kahit 0.5, walang plus eh. Negative talaga si Sara, tapos tatakbong presidente. Kabubuhan yan, mga kababayan ko. Ay, kita nyo, ayan, tulad niyan. Ha? Kina-cancel. Ibig sabihin, may mga imbitasyon siya. Inimbitan siya ng kung sino-sino. Oo. Tapos, mga kababayan, biglang cancel na. Matapos, magdeklara na si Sara Duterte, tatakbo nga daw presidente. Mukhang nasuka lahat yung mga nag-imbita sa kanya. Sabi nilang, kapal naman ang mukha nito, ha? Iniimbita ka namin kasi vice-presidente ka ng Pilipinas. Pero, nagdeklara kang tatakbo presidente, sorry na lang. Sige tuloy. Banat ng palasyo, drama Yan lang na. ng vice-presidente. Nako, aray ko mga kababayan ko. Drama lang daw ng vice-presidente. Vice-presidente. Mismo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na rin daw ang nagsabi noon na drama queen ang kanyang anak. Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si VP Sara ay isang drama queen. Dito pinasinungalingan niya mismo ang sinabi ng dating Mayor Sara Duterte sa isang issue. So, kailan pa ba natin paniniwalaan ang mga sinasabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling? May hirit din si Yuse Claire Castro sa mga what if ng vice. Napatanong si VP Sara kamakailan, paano kung tumakbo na lang siya bilang mayor ng Davao City noon sa halip na mag-vice presidente? Dapat nga mga kababayan ako, di ba sabi ko nga sa inyo nung nakaraang araw, dapat talaga vice-presidente na lang tinakbo. Dapat nga kagawad na lang Dapat nga hindi na umalis sa Davao to Sa totoo lang mga kababayan, si Sara Duterte hindi pang national. Kaya nga mga kababayan, maraming mga napapahiyang mga taga-suporta to Ang hirap ipagtanggol ni Sara Duterte, mga kababayan ko. Kaya mga kababayan, yung mga nagtatanggol dyan, yung mga taliwas ang utak At kung mapapansin nyo, karamihan bakla Tuloy. Mas maganda po nga sana kung nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City at nahalal natin ang isang Vice Presidente Nakarapat-dapat. Nakarapat-dapat. Walang iya ka, Sara. Kung hindi ka sana tumakbo, baka sana nakapaghalal kami ng vice-presidente na tumutulong kay Pangulo. At karapat-dapat, mga kababayan ko. Diba? Potpot. Lunita. Catherine, sino pa ba yung mga bago dyan? Annalisa Uso, natanggap mo na ba? Ito na. Sana sa ating Pangulo. Grabe, no? Mga kababayan yung binitawan salita ni Atty. Claire na yan, tingnan nyo. Yan, paano kung tumakbo na lang siya bilang mayor ng Davao City noon sa halip na mag-vice presidente? Mas maganda po nga sana kung nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City at nahalal natin ang isang Vice Presidente na tutulong sana sa ating Pangulo. Di ba mga kababayan ko, no? Walang iya kasi itong mga kampo ni Duterte. Alam niyo yung swapang sa kapangyarihan. Kaya lang naman nila pinatakbo si Sara kasi mga kababayan ko, para agawin yung kapangyarihan. Alam na naman ng mga kampo nila na mahina talaga ang ulo ni Sara. Alam nila yan, mga kababayan ko. Alam nila na si Sara bubu talaga. Tatanga-tanga. Ganon. Pero kasi kailangan nila Hindi po pwedeng bumaliktad Dahil marami na silang nasabi patungkol kay Pangulo na napakaraming ginagawang ngayon, proyekto. Kita nyo naman mga kababayan ng ginawa sa Pag-ibig Fund. Nako, grabe Lalo pang pinataas ang dividendo. Nasa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang nangyari yan, mga kababayan ko
Sa susunod na live natin, tatalakayin natin yan. At ganun din mga kababayan, sa napakarami pa na mga pagpapasalamat ng mga lungsod. Kung saan-saan. Yung mga mayors ng buong Pilipinas ay pinasasalamatan ngayon ang Pangulong Bongbong dahil sa pagtulong ng ating Pangulo, ng butihing Pangulo, sa kanilang mga lalawigan. Grabe, no? Tindi talaga ni Pangulong Bongbong. Hindi isang vice presidente na magtatrabaho, Mhm. mag-aaksyon at Oo nga. mag-aksyon. Oo nga. At hindi puro paninira ang Oo gagawin nga. sa ating Oo. Pangulo. Tama! Sana nakahalal tayo mga kababayan, sabi ni Attorney Claire Castro, ng isang vice presidente na hindi pala bakasyon. Ngayon ho, nandoon na naman daw sa Thailand, nagsha-shopping. Kumakalat ngayon mga kababayan, ang isang post sa galing daw sa Marites ni Jesus Palsis na ang Sara Duterte sa ngayong araw na ito, o kahapon pala, kahapon, nasa Thailand, yung pong vice-presidente nyo na napakatamad. At nando doon sa Thailand, nagsha-shopping. Niloloko kayo niyan. Imbis na tumulong sa gobyerno, ayun, pa-shopping-shopping, pa-Thailand-Thailand lang. Dinaig pa ako mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.